Yung mga business, mapagpalang araw po sa atin lahat. Ayun, mga business. So, andito na sila Nika sa bahay. Nakauwi na po. So, kanina lang, business, Martes. Martes ngayon, di ba? So, yan, mga business. Dumating sila dito. Medyo karating-rating lang mga business. So, ayun si Kenzo nasa, mga business na nanonood ng TV. Ayun, mga business so, yun, ang dami aming nabasa mga komento, grabe ang mga komento mga business So, si Nika ang nadali doon, mga business, si Nika ang lakas ng ni Kenzo. Nakinaan mo yung cellphone mo, be? Ayun, mga business so, maraming komento, maraming mga business. Tapos yung ibang komento na siya nakisabay pa kami, ang dami ng problema ng business family. Mga business, hindi rin naman namin inaasahan na hindi rin naman namin inaasahan na aabot sa ganun, mga business So, pasensya na po, humingi kami ng pasensya sa inyo. Ayun, ganun din kay kuya tsaka kay ate. Humingi kami ng pasensya sa kanila, sa inyo. Business. Kahit kami ayaw din naman namin ng ganito. Ayaw namin ng ganun na problema. Kasi sino ba naman na may gusto ng ganun, di ba, mga business? Sa tingin ko, pag nasa pamilya, ayaw mo naman talaga na magka-problema kayo mag-asawa. So, hindi namin ginusto yung ganun, business. Pero, mga business, hindi natin kalilimutan na talaga ang relasyon hindi naman din perpekto, 'di ba? Hindi rin naman perpekto. Talaga andun yung pagkakataon na susubukin ka, 'di ba? Sabi nga ni Kuya, parte nga talaga ng parte ng sa relasyon. Ang kailangan mo lang diyan maging matalino ka. Maging matalino ka. Kumbaga, alamin mo lang naman anuhin mo lang naman kung ano ang kalooban ng Panginoon Diyos, diba? Yun ang palaging pinapayo ni Kuya sa amin. Na, alin ba ang gusto mo? Yung nakakagawa ka ng kasalanan o dito ka sa mapapabuti ka. Parang ganun, business, So, yun. Dumaan kami sa pagsubok na hindi namin nakayanan, business. Hindi namin nakayanan ni Nika. Yun nga. So, humantong sa ganun. Pero hindi talaga namin ginusto yun. Hindi namin ginusto na makisabay sa problema ng business family kasi alam din naman namin na talaga si Kuya Buknoy, si Gabong, hinahanap namin. Tapos si Kuya Buknoy may problema. Tapos nagka-problema pa kami ni Nika. Ayaw namin ng ganun, mga business. Hindi namin ginusto yung ganun. Talaga. Yun nga. Sinubok Hindi lang namin na control yung sarili namin. So, yun, humihingi kami ng pasensya sa inyo, mga business. Sorry na. Sorry na, business. Pasensya na po. Ayun, si Nika, baka may gusto sabihin mo. Saya? Pero sa ngayon, mga business, talaga okay na kami ni Nika. Ayun, maraming salamat sa suporta dun sa panonood nyo. Punta kami ng Kasi mga business, matagal na ni Nika gustong pumunta ron. Hindi lang kami matagal na, 2024 pa lang. Hindi pa nga mga ata yun, October, mga ganyan, mga business. Hindi lang kami nagkakaroon ng pagkakataon, So, yun. Hindi rin naman yun gusto ni Nika nung araw na yun na pupunta kami doon. Parang inano ko na lang din na pagkakataon ko na to para sa pagsuyo sa kanya, di ba? Yun. Sabi ko na punta tayo doon lang. Yan, sa gusto mong puntahan. Yung bahagi ng pagsuyo, mga bis. Pero hindi siya yung may idea nun. Business, Ayun. So, may sasabihin ka?
Business na ano na si Nika eh. Parang, Hindi, ang sa akin lang naman, para sa akin kasi, o nga, hindi naman lahat tayo, di ba? Lahat naman talaga tayo, buhay, may asawa. May pinagdadaanan ng mga problema sa buhay. Sino ba naman ang wala, di ba? Hindi naman tayo perfecto na yung asawa mo. Lahat ng gusto mo, sang-ayon ka, di ba? Tsaka, ang sa akin lang, ayoko nang magsalita patungkol kung ano yung pinag-awayan namin ni Intoy, kung ano yung dahilan, kung ba't ako umalis, kung ano ba talaga yung sa side ko naman, kumbaga, kasi kay Intoy, di ba? Sa vlog na sabi mo, sa akin siguro wag na. Okay na. Kasi okay naman na po kami. Kasi kung ikukwento ko pa, mas madami pa, hahaba pa, di ba? So, ang mahalaga mga kabisnes, okay na kami. At nakapag-usap na din kami ni Intoy ng off-cam business. na walang vlog na ganto ganyan kapag tungkol nga sa may mga ganyan na hindi pagkakaintindihan. Yun, kasi basta pairalin nyo na lang yung pagmamahal nyo sa bawat isa. Kasi kahit naman nag-aaway kayo, di ba? Kahit galit ka sa akin, mahal mo pa rin naman ako, di ba? Hindi yung parang galit ka, mawawala na yung pagmamahal mo. Hindi po. Ano lang talaga, kung baga, ang nangyari sa amin, yung pagpunta ko naman sa ate ko, matagal na talaga yun na, parang ganun din nung dapat nga, nung New Year, nagpaalam talaga kami kila ate ni Intoy na sabi namin, pagkatas namin mag-celebrate doon ng alas 12, alauna pupunta kami sa ate niya. Tapos pagkatas namin sa ate niya, doon naman sa ate ko. Hindi po natuloy kasi umulan. Kaya yun, natuloy nung nagkataon na nag-away kami. So, yun, mga business. Pero yung ibang komento na iwalay lang yun para may vlog. Hindi po. Hindi may content, mga business. Grabe naman, gagawin mo. Ayaw namin mag-away, pero talaga, wala naman hindi talaga maiwasan yan na hindi mag-away. Meron bang gano'n na? Mapangit naman yung gano'n. Meron naman siguro, pero pangit. Para sa akin pangit yung gano'n. Kasi hindi kayo naglalabasan ng sama ng loob eh. Kumbaga, kinikimkim mo lang yung nararamdaman mo na masama na loob ko dito sa asawa ko. Pero hindi ko pwede ilabas. Hindi ko pwede ilabas kasi baka mag-away kami. Baka humantong sa ganito, ganyan. Pero maganda rin yung ganun, yung pag-uusapan nyo lang, siguro pag-usapan nyo na lang ng maayos business. So, yun. Share ko lang din, mga kabisnes, kapag nag-aaway talaga kami niya ni Intoy, halimbawa, alam namin sa isa't isa kung sino yung mali. Halimbawa, alam ko na ako yung mali. Yung hindi yung malala na, kumbaga, diskusyon. Kapag alam ko yung mali, tumatahimik talaga ako, hinahayaan ko siya na mag-explain sa akin. Tapos kapag siya naman yung may mali, yun, alam niya naman, siya din agad yung yung kumbaga nakikinig sa akin, nagsasorry. Kahit naman siya din naman nagsasorry palagi. pareho kami. Pero siya lang talaga nauuna. Ayun, mga business. Sorry na po. Nagkamali lang. Hindi rin naman namin ginusto na masaktan. Tsaka yung pala, mga nagko-comment na nagpapayo sa amin ni Intoy. Salamat sa lahat ng nakakaintindi. Naintindihan yung pinagdadaanan namin. Tsaka hindi naman talaga namin ginusto. Sino po ba ang may gusto ng ganun? Na maghiwalay. May nagsabi pa nga doon na maghiwalay na daw tayo kasi basta yung mga comment na yun na negative ba. Pero syempre wag tayo magpa-apekto doon. Mas isipin natin yung mga positibong komento, di ba? Kasi kung magpa-apekto tayo doon sa mga negatibong komento, paano na tayo? Kaya sabi ni Intoy, wag ka na muna magbasa ng comment. Kasi nagano siya sa akin, mga business. Ganito ang mga comment, puro akin. Sabi ko, wag ka na muna magbasa ng comment, masasaktan ka lang. Sabi ko. So,
So, enjoyin mo lang. Kasi, andun ang katotohanan talaga, nagkamali tayo eh. Nagkamali tayo. Nagkamali talaga tayo. Tayong dalawa, nagkamali tayo kasi, yun. Grabe mga business, ano. Tapos nagkataon pa na pumunta tayo ng Batangas. Ay. Mas lalo tuloy. Sabihin na, may mga basta. May mga komento doon. Basahin nyo na lang po yung mga comment. Baka nga po. Yung, pero may nag-comment doon nung unang vlog natin na, kasi part 2 yun, di ba, dalawa. May nag-comment doon sa una na, ano siya yung, nagpapayo siya, pero sa, sa, yung mga pananalita niya is, parang, hindi angkop sa payo niya ba, halimbawa, ito yung gusto niyang sabihin na, pero yung word niya ba, masakit yung word niya na pagsasalita mga ganyan. Tapos, nung pangalawang vlog na yung ngayong upload, nag-comment siya doon na sabi niya, Nika, pasensya na doon sa comment ko kasi, hindi ko alam yung buong storya kung ano talaga nangyari sa inyo ni Intoy. Pero, nag-sorry nga siya doon sa comment niya na nauna. Kasi mga ka-business, nabigla lang daw siya. Tapos parang nadala din siya ng emosyon niya ba? Yun, nadala ng emosyon. Yun ang nangyari kaya sa amin, mga business. Kumbaga si Nika, nagplano na umalis. Ako, parang hinayaan ko na lang din. Kasi parang parehas kami. Parehas kami mga business. Tawag nito. Nadala na ng emosyon. Pero yung time na yun, mga ka-business, hindi na ako galit sa kanya. Oo, kasi hinatid ko nga siya eh. Hinatid niya ako sa Pero wala lang ako idea, mga business. Wala lang ako idea kung... Kasi, kala ko pupunta sa Bagong Silang. Kaya nasabi ko na. Kasi dalawa lang naman pupuntahan yan eh. Bagong Silang or Marikina. So, nasabi ko doon, hindi ko alam kung saan pupunta. Hindi mo alam kasi alam ang sinakayan ko, papuntang Cubao. Ay, Cubao. Pupuntang Bagong Silang. Yun yung inaano ko sa kanya, sabi ko, pero, kasi hinatid niya ako sa sakayan pa Cubao. Pupunta ba ako ng Bagong Silang? So, yun nga, doon na ako nagkamali, mga business. Ang nasabi ko doon sa vlog ni Kuya, sabi ko, hindi ko alam niya. Pero alam niya. Oh, pero naisip ko na nung nag-chat sa akin na bakit hindi mo alam yung ko sinakyan ko papuntang Cubao. Din po kasi siya syempre 'di ba? Maano din yung isip niya. Kumbaga nag-iisip siya tas di ko nga alam kung anong gagawin ko na noon eh. Pareho po kami. Sa akin naman ang nasa isip ko nang gusto ko munang doon muna kasi syempre gusto kong para magpalamig ba yung sakit. Yung sakit sa damdamin. Pero kumbaga, hindi naman ako galit sa kanya. Kung pag nakikita ko kasi si Into yung parang naiinis ako. Oo, kasi tinatawanan ko eh. Tapos yung parang inaasar niya pa ako lalo. Ba? Kasi kaya nga nung yun nga yung nag-vlog tayo, tapos na-delete, di ba? Na-delete. Sabi ko sa kanya, kasi totoo naman kasi, siya lang ang nag-delete dito sa GoPro, mga business sa camera. Ako, hindi ako nag-delete. Ngayon, nawala yung video. Tapos, hinahanap niya sa akin, sabi niya, asan yung video? Asan yung vlog natin? Tinignan ko ngayon sa camera, sabi ko, ba't wala na rito? Tapos, yung space ng memory card, bumalik sa dati. Kumbaga, hindi siya nabawasan na. Kumbaga, bumalik sa dati. Na-reset na ba siya? Ibig sabihin na format na business. So, yan ang nangyari. Sabi ko, na format mo. Dinilit mo. Sabi ko sa kanya. Sabi niya, hindi nga ako nag-delete noon. Ang dinilit ko yung dati pa. Sabi ko, sino nag-delete niyan? Ikaw lang naman nag-delete dyan ngayon. So, yun. Doon na nag-umpisa. Tahimik na siya doon sa gilid. Kasi ang paliwanag ko sa kanya, wala pang vlog, dinilit ko na yung mga na-i-upload na namin. So, ang iniisip ko naman nung time na yun mga ka-business, na-delete ko na yung dating vlog, hindi pa naman ako nagsisimula. Sabi ko, paano yun mawawala? Hindi pa nga ako nagsisimula mag-vlog nung nag-delete ako. Tapos pagtingin namin, anong oras na nun? Mag-i-edit na ako, 10:00 na siguro. Yung pagtingin ko, hala, alas 11 yun. Tapos tinatanong ko siya, sabi ko, Toy, paano to? Kasi nung transfer ko na sa cellphone yung memory card,
tiningnan ko, wala pa din hala. Tapos inulit ko. Tinanggal ko ulit yung memory card kasi baka nagloko lang or mali lang yung pagkabit ko. Hala, wala talaga. 3 beses ko inulit. Tapos wala. yun na, yung nagtanong ako sa kanya, sabi ko, Toy, ano kaya nangyari dito? Pero okay pa kami noon, parang, Ano pa? Okay pa. Tapos sabi ko sa kanya, tara, ulitin na lang natin, mag-vlog na lang tayo. Bago. Pero hindi na yung vlog na yun. Iba na. kasi iba na yun Iba eh. na yun eh. Ano yun, ibang vlog yun, mga business, hindi siya kagaya nito na pwede namin. Kasi noon nagluto kami, kumain, ulitin na natin anong oras na, di ba? So yun, business, sabi ko sa kanya, tara, dito tayo. Ano tayo, all throughout lang, kwentuhan lang tayo. Tapos, ang nangyari nun, tinatawanan ko kasi siya eh. Sabi ko, tara na. Ina-stress na ako. Dinilit mo kasi yung video eh. Tapos sabay tawa Yung ako. pakiramdam ko noon na sinisisi niya ako. Yun yung pakiramdam ko kasi sinisisi mo ko tapos nang aasar ka pa. Pero hindi yun talaga ano lang naman. So yun, doon na nag-umpisa mga Tapos business. nagkaungkatan ng mga bagay-bagay. Tapos yun na. Hindi mo talaga inaasahan mga business kasi sa totoo lang. Bago nangyari yon yung tampuhan namin na yun. Okay kami, nagbibiroan pa nga kami nila Kenzo eh. Kasi si Kenzo, Gumawa pa ako ng sala dun. Tapos ang sarap pa naman nun mga ka-business. gumawa siya ng salad. Kumbaga kasi yung vlog na, ako po kasi nag-vlog noon. Kumbaga yung effort ko parang Nawala. nasayang. Yung parang nung time na yun na na-delete na lahat, parang nawala ako sa mood ng hinayang ako. Tapos si Intoy yun. Pero inaano niya naman ako na mag-vlog lang tayo ulit. Parang wala na. Nang hinayang nawala kasi na siya ako ilang araw siguro nung may araw pa na hindi kami nakapag-upload. Tapos gabi na nun, kung gagawa pa kami ng vlog, diba? Wala na. Mas lalong dumagdag yun sa namin ni Intoy. Kumbaga, pero chill lang po siya. Yung parang inaano niya ako na okay lang yan. Kasi sabi ko, Pero nainis na din siya kasi hindi na ako umiimik sa kanya. Kasi nag-iisip nga po ako kung ano yung pwedeng ayun, di mo nga talaga inaasahan. Wala kasi, pong may gusto kasi di inaasahan yun. Nagbibiroan pa kami dito. Nagtawanan kami nila Kenzo. wala pong yung Tapos, parang nangangarap kami kay Kenzo. Yan. Ano lang. Tapos, pumasok na sa topic namin na ano kaya, may kapatid pa kaya ito si Kenzo. Tapos meron pa pala nagsasabi dun sa comment section pala mga ka-business, sabi kaya daw ako sensitive kasi buntis na daw ako. Hala ka. Ano? Hindi pa po. Hindi siya buntis, mga business. Ako na nagsasabi sa inyo. Sasabihin naman namin kung talaga siya, mga business. Ang dami doon nagko-comment, sabi niya, Toy, Baka kaya may junior Kenzo na. sabi niya, baka sensitive si Nika kasi buntis. Hindi naman ako sensitive mga ka-business. May time lang talaga na mabilis akong di ba? Mainis. Kasi Ano siya? Tawag nito. may time, lalo na pag malapit na yung buwan ng dalaw talaga. Oo. Yan, Yan, totoo lalo po na yun. pagka, yun nga sinasabi, may toyo ka na naman. Alam na po yan. Alam po ni Intoy ang ugali ko talaga. Alam niya kung ano yung alam niya makita niya lang yung mukha ko, alam niya na yung emosyon, kung ano yung nararamdaman ko, kung ano yung gusto. Alam niya talaga yan. 'Di ba? Halimbawa, nakita niya ako ngayon. Ano yung gusto? Ano yung gusto ko? alam mo, ganun, alam niya. Yan. Yan, basta yan. Mahal na mahal po namin ni Intoy ang isa't isa. May pagkakataon lang talaga na hindi kami nagkakaintindihan. Ang pagpunta niya sa Marikina, ang alam ko doon, mga business nagpa-miss lang. Nagpa-miss. Sa'yo? Oo. Ano? Isa pa pala, share ko lang mga ka-business. Gusto ko lang kasing hindi lang para kay Intoy, sa lahat ng mga mister dyan or mga misis dyan na kumbaga
halimbawa yung mga asawa nyo, asa-asawa ba, sa lahat ng ginagawa mo, parang hindi nila kung baga hindi ka na-appreciate, ganon. Hindi nakikita yung effort mo, hindi nakikita yung kahit maliit na bagay na ma-appreciate, diba? Matutuwa sila sa'yo sa mga mag-asawa. Pahahalaga. Pero pinapahalagahan mo naman ako, hindi ko naman sinasabi na hindi Hindi ko naman sinasabi na hindi mo nakikita yung effort ko, ha. Wala akong sinasabing ganon. Ganon ba? Kasi yung nararamdaman ng mga babae, lalo ng mga babae kasi, talaga yung mga, di ba, mga babae may mga toyo talaga minsan. Aminin niyo po yan sa sarili niyo, totoo po yan. Kahit yung mga may mga edad na dyan sa atin, na mga babae, di ba? Ganon talaga ang mga babae. Hindi ko nila lahat, baka mamaya may ma-offend. Anong gusto mo sabihin sa mga I-appreciate nyo po yung asawa nyo, mga asawa nyo. I-appreciate nyo kahit maliit na bagay. Kumbaga, kahit ito lang yung kaya niyang gawin, kumbaga masaya kayo na ipapakita nila sa inyo na yung pagmamahal, pagpapahalaga ba. Yun. Kahit konting bagay, makitaan mo ng pagpapahalaga, syempre magiging masaya yung mga asawa natin, mga asawa niyo. Ayun. Mga business, bago kami matapos tong vlog na to, mga business. So, mag-share lang ako kung anong natutunan ko dito sa pagsubok na dumating sa amin ni Nika. Ayun, ang natutunan ko lang dito, siguro lawakan pa yung pangunawa sa kanya. Ganun din sa mga misis natin, yun, kumbaga pag dumating na sa punto na sabi nga ni Kuya ka-business, may magagawa ka pa to hindi mo ginawa. So yun bagay na isa rin sa natutunan ko, na hinayaan ko lang siya na umalis. Paano kung iba na nasa isip ni Nika? So nasa huli, magsisisi ako sa huli na, diba? So maging maging maagap, ganyan. Yon ang natutunan ko. Kasi totoo nga naman talaga, mga business, may magagawa pa ako para maayos sana yung problema. Hindi ko ginawa. Hinayaan ko lang din siya na umalis. Hinayaan ko lang din siya na nagre-ready dyan. Wala lang akong pakialam. So yun, isa yun sa natutunan ko na sa mga susunod pa, na pag halimbawa dumating man sa punto, sana wag nang dumating sa punto na ganito ulit mangyayari, ganun ulit mangyayari. Kasi ayoko na mga business, ayokong maulit yung ganun. Pero kung sakali man bumalik yung mangyari ulit yung ganun, pangahawakan ko yung sinabi sa akin ni Kuya na maging matalino ka dyan sa bagay na yan. Kasi kayo parang nag-uumpisa pa lang. Kumbaga hindi pa nga kayo maabot ng dekada hindi pa tayo maabot. So nag-uumpisa pa lang, marami pa kayong pagdadaanan na pagsubok pa, madami pa. So yun, siguro sa mga susunod, kasi alam ko naman mga business, hindi lang yun ang mangyayari sa amin. Marami pang pagsubok na susubukin talaga ang pagsasama namin, pagmamahalan namin ni Nika. So yun, magiging na lang siguro ako, magiging nito ang tawag lang maagap, maagap, mga business. Ganon din sa inyo, sa mga asawa nyo, mga business. Intindihin natin yung mga misis natin kasi minsan may toyo talaga. So yun, ikaw, anong natutunan mo? Sa akin naman, sa lahat ng mga nanonood na mag-asawa, tapos sa atin, ang gusto ko lang i-share na sana maging aware tayo sa mga nararamdaman ng mga asawa natin, na kung baga dapat alam natin kung ano din yung mga nararamdaman nila.
'Di ba? Mm. Kung ano na ba, galit na ba sila, kung nagtatampo na ba sila or ano. 'Di ba kasi yung hahayaan lang natin, parang maiipon kasi yun eh. Halimbawa, kahit maliit na bagay, tampuhan, ganyan. Huwag na nating palakihin siguro. Ayusin na agad. Ayusin na natin agad yun. Para hindi na humantong sa kung ano pang mas malala pa na kalalabasan, di ba? Sa akin lang, kagaya ng nangyari sa amin ni Intoy. Pareho na lang siguro kasi ngayon kasi kumbaga pag nag-aaway naman kami niya ni Intoy kasi hindi talaga matagal, di ba? Maya-maya okay na kami kasi nagsusorry agad kami sa isa't isa, pero yung nangyari kasi iba po kasi yun eh. Iba yun. So, yun, mga business Pero hindi po nagbago yung pagmamahala namin sa isa't isa. Basta unawain na lang, isipin na lang kung ano yung magiging resulta ng gagawin, kalalabasan, di ba? Kung syempre hindi maganda, no? Kaya yun. Okay na? So yung mga business siguro hanggang dito na lang tong video namin. And maraming salamat po sa pagsama nyo sa amin. And muli mga business sorry na, pasensya na sa nagawa namin ni Nika. Humingi kami ng tawad sa inyo, patawad. Sa mga na-stress po, sorry, na-stress din kami. And nabigla sa mga nangyari sa amin ni Nika. Hindi inaasahan. Kahit kami hindi namin inaasahan yung mga business. May mga bagay talaga na hindi mo inaasahan na darating bigla-bigla mga business. So, maging isa kami sa patunay na may mga bagay na hindi mo inaasahan na darating, nasusubukin ka. So, yun, ang nangyari sa amin. So, maging matalino lang, yun. Basta yun lang, maging matalino ka lang. Isipin mo lang kung ano ang kalooban ng Panginoon Diyos. And may itutuwid ka. Yun lang yun. Tsaka meron pa pala akong isi-share. Isa pa. Yung po namin, naging problema namin ni Intoy mga kabisis, hindi po yun for the content. Totoo talagang nangyari yun. Kasi, alam nga namang for the content lang yun na mag-away kami. Tapos, di ba? Mga business, ang dami namang pwedeng gawin na content eh. Tapos may isip mo pa yung pag-aaway nyo, pambihira. hindi sa ganun. Hindi pa talaga. Tapos ganun, kumbaga para sa akin, ganun ka na ba desperado magkaroon ng, kumbaga, mga business, napaka mo naman nun kung gagawin mong content yung pag-aaway nyo mag-asawa, kumbaga gagawin mo, maghiwalay tayo kunyari. Yun ang nababasa ko eh. Yung shoutout sa nag-comment ng ganun. Basta okay mag-away tayo kunyari. Tapos i-vlog. Hindi siya ganun, business. Para tsaka kung content lang po yun or prank lang yun, sa isang video agad makikita nyo na po yung result nun. Yung pang, it's a prank, gano'n, diba? Hindi for the content yun. Yun, siguro kung nagbablog kayo, maintindihan nyo yun, mga business. Kasi marami naman pwedeng gawing content. Ba't may isipan mo pa yung ang bihira. Kadesperado baga. Basa pa ako dun, mga business, grabe dun, hindi daw ako naliligo. Yun din yung nag-comment na yun. Ang bihira ka naman, naliligo naman ako. Mas may sama pa kita sa... Grabe. Nagkataon lang nun na, di ba, may sinusuot ako. Siyempre, simula Marikina hanggang layo ng biyahe hanggang namin. Lemery. Walang hubad-hubad yun eh. Ang layo ng biyahe Gaganon namin. talaga buhok ko nun. Tsaka sobrang hangin pa. Sobrang hangin pa. Kahit Tapos ganito pa kulay ko, maitim. So, magmumukha talaga wala akong ligo. Pero naligo. Pambira mo. Sa akin nga, ang hirap-hirap suklayin ng buko kasi, di ba sa... Huwag naman ganon. Kasi simula Marikina hanggang Batangas, 2 oras mahigit na papunta doon. Tapos pauwi. Siguro 3 oras. So yung mga business, God bless po sa atin lahat. And syempre, mga business, wag natin kalilimutan
Suportahan ng Ka-Business Official, Ka-Business Family, and syempre Papa Dean's TV. Ganon din kami mga kagwang mga business. I love you all. Birabanat lang tayo. All right. Sorry na mga business. Sorry na. Sorry na. Love you po mga business.